Okay, good evening. Ipakita ko po sa inyo yung transmission nito, no? So, itong automatic transmission po, meron siyang feature na pwede nyong i-manual yung pag-shift ng gears. So, dito po, naka-drive mode tayo ngayon. And then, para pumunta kayo sa manual niya, just left nyo lang po. So pag left po, lalabas yung balik ko po muna sa original. So from drive to, pag binalik ulit, 4. So automatic po siyang lalabas sa 4. So ang gagawin po natin is, dahil naka-stop tayo, i-reduce natin sa 1. So ang minus po is down, ang plus is up. So down. So nakikita nyo po, nag-change from 4 to 3, and then 2, and then 1. Okay? So yan na po ang ating 1. Hanggang dyan na lang po siya. Until 6 speed to. So pag up naman, so kaya nating isagad sa 4, 5, 6. So hanggang 6 po siya. Okay? So ngayon, ibabalik ko sa original position niya ng drive. So mag-change yung indication from 6 to D, which is drive. And then ibalik natin ulit 4. So 4 po ang preset setting niya. Okay, dali naman sa lowest gear. So 3, 2, 1. Babalik ko, then sa auto mode, babalik siya sa D indication. So pag binalik natin sa manual mode, naka-preset pa rin sa 4. So itong shifting na ito, pwede po itong i-shift anytime kahit moving yung sasakyan. So siguro kaya preset po nila sa 4 para safe yung transition niya from auto mode to manual mode. Kasi pag nilagay mo sa 1 at medyo mataas yung speed mo, so yung tendency is biglang magkakaroon ng sudden decrease in yung sa torque niya. So delikado po yun during high speed. So yung fourth gear po siguro ang pinaka-safest niya, na kahit nasa 6 gear siya, equivalent to the ongoing speed ng sasakyan. So safe pa rin siya na maaksidente mong mai-move ito. So let's say nasa drive mode tayo, mabilis yung andar. So kahit lagay mo sa manual mode, safe pa rin yung passenger and sasakyan, na hindi magkaroon ng tendency na mag-skid dahil biglang mag-reduce ka ng torque and then or ng speed. So malamang yung fourth gear po ang pinaka sweet spot niya ng transition from auto to manual mode. Okay. So saan po ba ginagamit ito? Bakit meron pang ganito? Naka automatic transmission tayo. So kaya nga po tayo kumuha ng automatic transmission, kasi ayaw na nating mag up and down, up and down. So may mga times po, let's say itong sasakyan na balaho. So pagpepersahin po natin yung sasakyan na umandar ng mas mabilis or mas malakas, and ayaw nating maglaro yung transmission, kaya po natin siya nilalagay dito sa manual mode. Ibig sabihin, pag ni-reduce po natin ito sa 4, 3, 2, 1, hindi po aalis yung transmission sa position 1 until magkaroon ng manual intervention nito. So pag tinuko, saka lang siya magto-2. Okay? So yun po yung sa during recovery ng
gusto nyong ayaw maglaro yung transmission dahil gusto nyong i-focus sa high torque, which is yung Primera. Okay. Pagdating naman po sa other situations like nasa palusong tayo, pababa, steep descent, so gusto nyong i-steady yung makina na mag-downhill kayo ng 2 para lang gusto nyo yung dahan-dahan na pababa, so hindi rin po maglalaro yung transmission ng sarili niyang 2-3, 2-3, 2-3. So yun po yung ayaw natin gawin kasi gusto natin ng smooth descent. So yun po yung mga time na ginagamit itong manual mode. Okay. So kung meron man akong hindi nabanggit pa, and, pwede nyo rin pong i-comment below para po sa kaalaman ng lahat kung kailan nyo napapakinabangan itong manual mode na to. Pero most of the time po, kasi yung Altis natin, ganito rin po yung klase ng transmission niya, and very seldom na nagagamit po yan. Though magandang nandyan siya, pag kailangan natin, meron tayong feature na gagamitin. Pero based on experience po, 5 years old na yung Altis, bibihira po na nagagamit itong feature na to. So not sure kung ito yung mga technologies na nilalagay sa mga sasakyan na minsan magandang meron siya, nice to have, pero in terms of need, hindi na natin talaga siya kailangan. Kasi yung mga additional po na features na nilalagay, like itong mga additional technology na to, meron po yung added cost din in terms of manufacturing cost. Kasi kumbaga naglagay ka ng additional feature na actually hindi mo naman talaga ginagamit, binayaran pa rin po natin yon dito sa unit cost ng sasakyan. Like ito pong cruise control. Itong cruise control, nice to have sa mga let's say travelers na nagta-travel sa mga long distances using yung mga expressways. Napakalaking bagay po niyan. Pero sa amin na users sa probinsya, halos hindi po namin nagagamit yan. Nagamit ko lang kanina dahil nasa NLEX tayo, sa TPLEX. Pero like yung Raptor natin, meron din itong cruise control. Pero siguro po sa 5 years, 2 beses ko lang siyang nagamit. Nung first use is yung kinuha yung sasakyan from Manila. And then second time nung lumuwas kami sa Manila after the pandemic. Kasi dumaan na naman kami ng expressway. So normally sa expressway lang po siya nagagamit. Sa mga long distance travels na walang traffic, like going north, yung papunta ng Enrile, Cagayan, yan, pwede po siyang gamitin. Again, nice to have, pero majority of the users, hindi ko po alam, siguro in terms of percentage, mas higher yung percentage na hindi nila kinakailangan ito. Okay? So hindi naman po tayo pwedeng mamili ng features na ilalagay natin kasi comes built-in na yan pag nilabas yung sasakyan. Pero sa ibang bansa, ang alam ko po, may mga options sila sa mga accessories. So kung ayaw mo to, pwede mo yatang ipatanggal. Pero dito po sa Pilipinas, kung ano yung model or variant, let's say ito GL, so yun na po ang makukuha natin. Hindi po tayo pwedeng magsabi kay Toyota na ayoko ng cruise control kasi hindi ko naman yan ginagamit. Ayoko ng Litronic po yata ang tawag sa ganitong klase ng transmission. Ayoko ng Litronic kasi hindi ko naman yan kailangan. So hindi po pwede kasi kasama na po yan sa
feature ng sasakyan. Okay? So, yun lang po ang ating additional update. Then nag-go na po tayo. So, update ko na lang po kayo ulit mamaya. Salamat po.